Yo, di punggol at yun, nandito ngayon tayo sa ating reaction video na kung saan nandito tayo sa channel ni Pinas News Insider. Subscribe kayo dyan mga kabalit. Sa teto na nga no, grabe to, Boying nagwala sa matinding pasabog ni Libiste, Kiko, Ligarda, Cabral, may taning sa palasyo. At yun, paalala lamang, tayo reaction video lamang. Bahala na kayo kung maniniwala kayo. Hindi, at yun, play na natin. Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang tunay talaga na tila hindi natutulog ang kabutihan laban sa kasamaan. Matapos nagulat at nagimbal ang mundo sa biglaang pag-aresto at dinala ng US military ang presidente ng Venezuela na si Nicolas Maduro sa New York, Amerika nang dahil di umano sa cocaine at korupsyon ayon kay Jason Sa. Congressman Kiko Dito nga no mga kabalits natin na kung saan ito nga umano'y presidente nga ng Venezuela nga inaresto nga nito nga US nga no dahil nga sa mga illegal o talagang illegal na droga no na sana sa ating bansa may gantong mga hakbang din no na talagang arestuhin ang mga namumuno na may illegal na ginagawa o yung mga illegal na droga dito no na talagang sumisira ng buhay ng mamayang Pilipino. At yun, tuloy pa natin. Barzaga tila naglabas ng nakakagulat na babala at matinding pangamba sa gobyernong ngagba ni Marcos Jr. Ano kaya ito mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, ayon pa sa kumpirmadong balita mula sa source ng balita ngayon, Representative Kiko Barzaga nababahala sa sinapit ng Venezuela, baka susunod na tayo. Nagpahayag ng matinding pangamba si Congressman Kiko Barzaga, kinatawa ng Cavite 4th District kaugnay ng naganap sa Venezuela matapos ang ulat ng marahas na paghihimasok ng Estados Unidos na nauwi umano sa pag-aresto at pagpapadala kay Venezuela President Nicolas Maduro sa Amerika. Sa isang pahayag na kumalat sa social media, diretsahang inugnay ni Barzaga ang nangyari sa Venezuela sa mas malawak na usapin ng soberanya ng mga estado at kung papaano ito maaring masapawan ng banyagang kapangyarihan kapag pinaira lang puwersa sa mga lider na inuugnay sa iligal na droga. Pinasabog ang Venezuela dahil may drug lord silang presidente. Natatakot ako na baka susunod na tayo. Unquote. Ito po ang magiging topic natin for today. Boying, nagwala dahil kay Libiste. Pambihira talaga. Hoy, Boying, kamusta na ikaw? Ayusin na nga. Pangalawa, Libiste, nagbigay ng taning sa mga magnanakaw. Ayan. Oh, binigyan na kayo ng oras, binigyan na ng taning. Naku, matindi talaga to si Libiste. Ito po, simulan po natin doon sa pinakagwapong pinakagwapong secretary na nabuhay sa balat ng Pilipinas. Punta po tayo dito kay Boying, yung paborito nyong best friend. Sige, anong masasabi dito ni Secretary Boying Remulla? Yung franchise, hindi mo ninenegosyo. Yung batang-bata ka, ninenegosyo mo yung franchise? Wala ka ba kahiyan? Nako, patay ka. Ha? Binanata ni Boying si Libiste. Oh, batang-bata ka ba? Wala kang kahiyan? Anong klaseng Pilipino yan? Maanghang ang tirada ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla kay Batangas 1st District Representative Leandro Libiste. Sa kanyang radio program kaninang umaga, sabi ni Remulla, iniimbestigahan na ang anyay pagbenta at paglipat ni Libiste sa prangkisa na nakuha ng kumpanya nito sa sektor ng solar energy na hindi anya inaprubahan ng Kongreso. Dito nga no mga kabalits natin, puro na lang imbestiga no, imbestiga ng imbestiga, wala naman talaga tuluyang nagiging kalutasan dito nga sa mga nagiging hakbang ng umano'y pag-iimbestiga na naman na ito no. Na dito wala pa nga talagang mabigibigat no na ipapakulong no. Ito nga si Remulla lalong-lalo na sa mga talagang nagiging hakbang o galaw nito no na kung saan puro na lang imbestiga. Hindi na natin alam kung saan na patungo ang puro pag-iimbestiga na to no. At yun, tuloy pa natin. Walang consent ang Congress sa transfer ng franchise na yan. Critical yan. National franchise. National franchise Renewable energy, critical to the national life.
Tapos ganun lang? Na-flip. May benta mo, flip mo lang? Na-flip. Nanay mo pa, senador? Noong 2019, nakakuha sa Kongreso ng 25-year franchise ang solar company na pag-aari ni Leviste, anak ng nakaupo noong si Senador Loren Legarda. Nitong 2025, ibinenta ni Leviste sa isang power firm ang malaking bahagi ng kanyang shares ng kumpanya na nagkakahalaga ng 18.26 billion pesos. Ayon sa Section 18 ng Republic Act No. 11357, ang batas na nagbigay ng prangkisa sa solar company ni Leviste, hindi maaaring ibenta ang kumpanya o ang controlling interest dito nang walang approval ng Kongreso. Ayan, yan. Teka muna, okay? Dali muna natin dito. Lagay muna natin yan. Dito muna tayo sa picture na to. Okay, ako po, hindi ko po pinagtatanggol si Leviste. I'll be honest to you guys. Kanina ko lang siya na-meet. Okay, so wala kaming personal relationship, personal knowledge about kay Leviste. Oo. Pero, na-explain niya bahagya yung kanyang kalagayan dito sa kanyang franchise. Panuorin nyo na lang po kasi mahaba po yun. Yung vlog namin, yung interview namin sa kanya sa SMNI. Pero ito muna ang puntahan natin. Okay? Hindi po, again, ulitin, hindi po natin pinagtatanggol si Leviste. Kaya lang, eto yan. Bakit bigla-bigla naman nang gagalaiti eto si Boying doon sa franchise nitong negosyo, kung ano pa man yan, negosyo netong si Leviste. Yun yung nakakapagtaka eh. Bigla-bigla na lang. Dahil, obviously, ito ay tungkol sa Cabral Files. May hawak siyang listahan. May hawak siyang ebidensya. Dahil dati naman, dati namang nabenta na yan ni Leviste. Ang tagal-tagal na po. Hindi ka naman naimik. Sasabihin, ngayon lang siya naupong ombudsman. Miski na. Di ba? Yung timing Yung timing po, ng pagwawala, kita mo galit na. Huwag kang magwawala, Boying. Lalo kang papangit niyan. Tingnan mo, nagwawala siya patungkol dyan. So, anong kinakalabasan nito? Bilang ombudsman, parang dinesisyonan mo na mali itong si Leviste. Mali yung hawak niyang Cabral Files. Ano nangyayari sa'yo? Nagmimistulang nag-aabugas siya o nag-aabugado. Ito si Boying sa panig nung magpinsan. Si Tamba at si Marcos or kung sino pa man ang nakalagay dun sa listahan. Ito yung issue na to. Uulitin ko. This is public knowledge. Alam naman po to ng isang involved na o mahilig sa politika, na sumusubaybay sa politika. Hindi mo kailangan maging grade 5 para maunawaan mo kung saan nanggagaling si Boying, ba't galit na galit. Yan ang hindi natin maintindihan na dapat patas ang ombudsman. Dito lumabas Lumabas. Diniscuss po natin ito noong isang araw, pero mas matindi ngayon, galit na siya kay Leviste. So sa madaling salita, as early as now, malalaman natin, tingnan nyo, pupusta ako sa inyo. Hindi magtutugma yung listahan, yung Cabral Files ni Leviste tsaka ni Boying. Kasi ngayon pa lang, parang alam na ni Boying kung ano yung nasa listahan, baka nga alam na niya. At lumalabas, pinagtatanggol niya itong mga nasa listahan. Ganun na yun, hindi siya open. Hindi siya open doon sa hawak ni Cabral. Malaki po ang problema talaga ng Pilipinas. Malaki problema natin sa Rimulya. Hindi lang to si Boying kasi pati yung kapatid si Bongbong Marcos naman na ipagtatanggol na mamaya ay magiging topic natin. Pero dito muna tayo. Anong nangyayari? Hindi ba dapat bilang ombudsman, ikay natutuwa na yung namatay na tao ay may naiwang ebidensya na magiging solusyon dito sa malaking problema. Aba, yung problema natin sa ghost projects, akala ko ba
yung investigasyon nyo, dadalhin nyo kung saan kayo dadalhin ng ebidensya. Yan na nga, dinadala na kayo sa ebidensya eh. Alam mo kung ano sinabi sa amin ni Libiste kanina? Off-cam? Paiba-iba sila ng sinasabi, including to si Vince Dizon. Kaya nga ako, tinanong ko diretsahan. Malinis ba si Vince Dizon? Ganun as simple as that. Tinanong ko, malinis ba yan? Kasi ang tingin ng tao dyan, bago nilagay sa DPWH yan, malinis yan. Parang nagagalit sila, anong nangyayari kay Vince Dizon? Tinanong ko. At sinagot naman. Sinagot naman ni Libiste. Panuurin nyo. Dahil, yung dun sa vlog ko, dun niya sinagot ng kompleto. Pero sagot niya sa akin, naiipit si Libiste. Ay, naiipit si Vince Dizon. Ba't tayo niya magsalita? Wala siyang magagawa eh. So sa madaling salita, alam ni Vince Dizon. Pero, pinili niya manahimik. So, ganyan po ang nangyayari sa gobyerno natin. Tuloy po natin. Grabe na talaga no yung umano yan nangyayari no sa ating gobyerno na kung saan talagang para-paraan na o talagang kanya-kanya ng pagtanggi o pagtago ng katotohanan na dapat lumitaw o dapat nang mabigyang kaparusahan at tugon na ito no na talagang dito lumitaw na yung mga may kasalanan o talagang mapanagot ang dapat mapanagot no sa pandarambong o ano mga ginagawang mali no sa ating bayan. At yun, tuloy pa natin. Dito na tayo, di ba? Ay, asan na? Ayon sa Section 18 ng Republic Act number 11357 lang approval ng Kongreso. Sabi ni Remulla, mas mabigat ang issue sa prangkisa ni Libiste kaysa hawak nitong tinatawag na Cabral Files na listahan umano ng mga pinondohan ng DPWH sa mga congressional district mula 2023. Ayan o, di ba? Kinumpare niya doon sa hawak na Cabral Files nitong si Libiste. Anong klaseng ombudsman to? Kahit naman, sabihin natin, may masamang ginawa si Libiste. Imagine na natin, si Libiste ang pinakamasamang congressman. Hindi ba dapat tinitingnan mo yung files? Kunin mo muna. Tingnan nyo muna. Imbestigahan nyo muna. Hindi kayo bukas. Alam mo, isa sa sagot sa akin ni Libiste nung tinanong ko yun, ang gobyernong ito, huwag kayo maingay, tayo-tayo lang naman nanonood. Sila Vince Dizon, etc., etc. Ayaw nila nung investigasyon sa ghost projects, di umano. Hindi verbatim, pero ganyan ang sinabi. Pag inisip mo, may katotohanan ba yung sinabi ni Libiste? Pag tiningnan nyo yung nangyayari ngayon, parang ganun eh. O, di ba? Pati nga yung kay Bernardo. Nakikita nyo ba yung kay Bernardo? Anong sabi? Iba yung salaysay ni Bernardo ngayon doon sa hawak niya kay Cabral. Diyan sa Cabral Files. Palayo tayo eh. Tapos magagalit kayo pag sasabihin pinoprotektahan nyo masterminds. Hindi ba obvious nang gagalaiti na kayo agad-agad? Wala pa man din. Bigla kayong naglabas ng baho. Wala kaming pakialam sa baho ni Libiste. Wala kaming pakialam kung mabaho yan o mabango yan. Ang pakialam namin, hawak niya yung susi doon sa mga nagnakaw. Diyan sa ghost projects. Wala kaming pakialam diyan sa mga pasabog ninyo. Solusyonan natin tong ghost projects. So wag niyong ibenta sa amin yung baho ni Libiste. Hindi kami concerned dyan. Doon tayo sa totoong issue. Halatang halata.
Kayo, tanungin ko, sige. Yung ganyang reaction ba ni Boying, yan ba ay hindi lumalabas o nangangahulugan na nagpapakita na inilalayo sa mastermind? Bakit? Kailangan niyang magalit. Di ba? Eh di kung may pagkakasala at may pagkakamali si Libiste, eh di sa kanyo i-demanda. Pero hayaan nyo pumasok lahat ng files. Tama. Diba? Hanggang 2025 na nakuha raw ni Leviste sa opisina ni yumaong dating DPWH Undersecretary Cathy Cabral. Ilabas niya, subukan niya ilabas niya. Pag Tingnan may natin kung dokumento, pag merong pupulutin, back- no? The document Relax ka lang! Eh di, ilabas niya. Subukan niyang ilabas. Uy, ba't nang nagkalaiti ka? Talagang ilalabas na yan. Mamaya explain ko. Meron siyang sinabi, talagang ilalabas na yan. Papatunayan ko mamaya, ha? Oo. So, relax lang. Alam mo yung sinabi niya sa amin, bakit hindi niya pa inaano? Nilalabas lahat? Inaantay kayo. Anong magiging reaction? Maganda nga ito, nakita nyo, di ba? Nakita nyo anong reaction ni Vince Dizon? Pagpalit-palit. Yeah. Nakita nyo kung anong reaction ni Boying? Pagalit-galit. Hindi ba? Oh. Kaya nga ang dali i-predict eh. Pag nilabas yan ni sasabihin mali. Ito yung totoong listahan. Di ba? Ganyan na sasabihin yan. Kitang-kita ngayon pa lang. he got when Cabral was alive is not the same document as when she is dead already. Because there's nobody to authenticate it. This is Yan. Congressman So, Leandro. irrelevant na yun. Si Irrelevant na yun. Oo. Irrelevant na yun. Ay, naku, excuse me po. Iba na daw yung nung buhay pa na files at saka yung patay na siya. Kasi wala daw mag-authenticate. Eh di ba mas maganda nga yung buhay siya? Nakuha niya nung buhay pa eh. Binigay sa kanya mismo eh. Babalikan ko ulit yung sinabi ko. Lahat po ng sinasabi ni Boying will lead us to believe hindi talaga sila magtutugma. Ngayon pa lang, hindi pa nila nakikita yung kay Leviste, hindi na agad. Kinukontra na niya agad. Ang tatayo doon. Unless he has other evidence to show that everything there is gospel truth. Hiningan na namin ng Oo. O yun, sabi niya, unless meron siyang ebidensya na yung nasa listahan ay gospel truth. Ibig sabihin may ebidensya. Meron. Yan ang tanong namin sa kanya. Meron ba? Alam daw nila Vince Dizon yun. Alam daw ng DPWH yun. Meron silang kopya nun. At hindi lang daw DPWH ang may kopya nun. Marami pang magkopya. Kaya nga, ang tanong ko, anong mangyayari sa atin kung magkaiba yung listahan mo, yung files mo, at magkaiba yung listahan ni Boying? Alam mo, sagot niya. Tanungin na lang natin yung tao kung sino mas papaniwalaan nila, si Boying o ako. Yun lang. Patay na. Kayo, ewan ko sa inyo. But ako, hindi ko kakilala itong mama na ito. Ha? Hindi ko rin naman personal kilala si Boying. Pero nakikita naman natin, kung between the two, kung sino mas kapanipaniwala, kayo muna, sige, sagutin nyo. Sa tingin nyo, sino ang mas kapanipaniwala? Si Leviste, si Boying? Ito pa. Ha? Meron daw nasa listahan 5 incumbent secretary. Naku, matindi ito. Kaya naman, todo kontra kay Leviste. Ha? Oh. So, hindi lang congressman, hindi lang mga congressmen, pati secretary. Oh, kumikitang kabuhayan, no? Kaya aantayin natin, ha?
Kalma lang, ha? Oo, pero sa mga darating na panahon, alam natin, babakbakan nito. Babakbakan to si Libiste dahil malalagay sa liwanag yung mga madidilim. Mabubuking sila. Oh, imaginein mo, pati secretary, executive department, tao ni Bongbong directly. Mhm. Eh kung nasa listahan, itong 5 secretary, imposible namang wala ang OP. Doon kanina sa interview namin, nabanggit ang OP. OP. O anong ibig sabihin ng OP? O kayo na, ilagay nyo dyan. So damay-damay na yan. Hindi pwedeng sekretary lang nandiyan ng OP. Di ba? Matindi ito. Komento rito si Leviste pero wala pa siyang tugon. Hihingi rin daw ng kopya ng Cabral files sa DPWH ang House Infrastructure Committee at kasama sa posible nilang ipatawag para ma-verify ang mga dokumento ay ang mga dating staff ni Cabral sa DPWH. I'm quite sure, hindi naman si UC Cabral yung nag-encode eh. Nung lahat po ng laman ng Cabral file. So, each and every member of the staff nung pong planning service can in fact be invited and asked for their positions on the matter. Dagdag ni Pati si Redon, di ba? Parang sinasabi, hindi naman si Cabral ang nag-encode niyan. So, imbitahin din natin kung sino-sino yung mga nag-encode. Mhm. Diyan pa lang parang sinasabi ni Redon, parang. Baka mamaya magre-react ka na naman sa akin. Parang niya sinasabi, hindi naman lahat nung nasa files Mhm. ni Libiste na nakuha niya kay Cabral ay totoo. Mhm. Yan lang. Defensive ka, Teng. Ha? Mhm. Ang aga-aga nyo maging defensive. Wala pang lumalabas na pangalan. Ay. Mhm. Naku, triggered ang mga animal. Ang Yan daming lang. mga buhaya matitrigger lalo. Mhm. Antayin nyo lang kasi syempre kung ikaw ang nagnakaw, hindi ka naman nagnakaw na 10 piso Yeah. o 10 milyon. Wala namang siguro magnanakaw lang ng 10 milyon dyan. Mhm. Imposibleng hindi mo alam na nagnakaw ka. Mhm. Kaya natatakot. Ang daming nagre-react. Baka nasa listahan sila. Dahil di pa nila nakikita. Kaya nga gusto nilang palabasin yung listahan eh. Para makita na nila once and for all andun sila. Di ba? Ngayon pa lang, binibiyak na si Leviste. Nung mga siguro, posibleng nasa listahan. Kakatawa itong mga to. Alam mo, marami doon nag-a-absent dyan, ha? Ito, binanggit din ni Leviste para dun sa mga hindi kaya napakaganda, mapanood nyo po yun. Nandito po sa vlog ko, Coach Oli News PH sa YouTube at Coach Oli News PH 2. Nasa 2 na po tayo sa Facebook kasi lintik yung sinashadowban tayo. Nandoon po, panoorin nyo. Mhm. Tinanong ko to si Ridon. Kasi sabi ni Leviste, marami daw nag-absent na mga congressman. Parang pinahiwatig niya na itong si Tambi, pala absent. Mhm. Yung iba, lumalabas na lang pag budgetan na. Yan lang. So tinanong ko ngayon, si Ridon, pala pasok ba to, pala absent? Sabi niya, masipag yan, masipag. Sabi ni Libis, masipag yan, masipag. Anong masipag? Masipag pumasok? Hindi. Masipag sa presscon. Mhm. Kaya lumalaki butas ng ilong nito, animal. Zas! Anak kaya ito ni Boying? Kasi, yun ang Mr. Presscon eh. Di ba, nakakita na ba kayo ng ombudsman mga ganyan? Nakita na kayo ng sino sa balat ng Pilipinas ang pinakamalakas magpa-presscon na SOJ? Tapos ngayon, ombudsman pa. Sino lalo sa ombudsman ang hilig lalo ito si Ridon.
Pati yung pagkumpiska ng lisensya, pinakialaman. Anyway, ayan na natin yun. Dito tayo sa Cabral Files. Oo, ang sipag mo daw. Ha? Ano to eh. Hindi ko sinasabing fame horse siya. Pero ang punto ko lang, ang sinasabi dito, parang makikita mo talaga sino yung mga epalitiko. Doon, agad-agad nang babalik ang investigasyon ng Komite sa Anomalya sa Flood Control Projects sakaling buwagin na ng tuluyan ng Independent Commission for Infrastructure. At yan nga mga kabalits natin, no, yung mga ilang naging tampok dito nga no, sa Pinas News Insider patungkol nga no, sa nagiging galaw hakbang nito ni Boying Remulla nga no, sa umano yan, mga pag-iimbestiga na talagang pinupuntirya ito umano si Leviste nga na dyan nabanggit din. No, dito yung mga ilang nagiging hakbang no, ukol nga sa nais na naman na pag-iimbestiga kung saan umano talagang nagpapanik umano ito nga si Boying no, sa kanyang nagiging galaw o nagiging hakbang ukol nga dito kay Leviste at dito binibigyan itong paliwanag at tugon at opinion nga no ni Coach Oli nga no. At yung iba pang mga patungkol, mga pahayag at mga pagtugon dito. At kayo na lang bahala nga magkomento. Paano na naisip ay komento patungkol dyan. At dyan muli, syempre lang ko pasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre lang ko pasalamat tayo dito sa Pinas News Insider. Subscribe kayo dyan mga kabalits. At yun, ito muli ang Yoka Dipunggol. Hanggang sa muli natin pagkikita.